Magandang araw mga kamisis! Nandito ngayon tayo sa ating episode ng Murang Bahay 200k pesos challenge at bilang pangako, i-deliver namin sa inyo ating detailed computations ng mga expenses para sa ating bahay. Pero bago yan, panoodin nyo muna itong floor plan ng ating bahay para maintindihan nyo kung gaano kalaki and maset yung expectations ninyo para dito sa ating Murang Bahay 200k challenge. So kung makikita nyo, ito ang plano ng ating bahay is 18 feet by 20 feet lamang siya. Meron siyang 1 bedroom and 1 CR. So yung ating bedroom is 10 feet by 10 feet and ating CR ay makikita nyo is 8 feet by 7 feet lang. So yung living area natin at saka yung lutuan is magkasama na siya, wala siyang division. And other features natin, meron siyang 4 na sliding glass windows. Then yung ating CR meron siyang awning window. Then meron tayong aluminum door sa CR. So ito yung simpleng door lang. Then meron tayong dalawang wooden door para sa ating bedroom at saka sa living area. So makikita nyo yung pinto natin dito sa may kitchen is bukas siya. Abang siya para sa extension natin. So meron din tayong kitchen sa labas, temporary. So doon tayo naghuhugas ng plato at naglalaba. So ang total na house area natin is approximately 33.5 square meter lang mga kamisis. So kung i-convert natin yung 18 feet by 20 feet sa meters, ano siya, 5.5 meters and 6 meters lang siya. So 5 by 6 lang. So ito ang ating plano and puntahan natin yung ating monitoring sheet kung ano yung mga nagastos natin. So dito sa monitoring sheet natin, so bago tayo pumunta sa actual expenses, syempre kapag gusto nating magpatayo ng bahay, gagawa tayo ng estimate. So ito yung una nating ginawa, nagkaroon tayo ng estimate sa magagastos natin sa mga materyales. So makikita nyo yung estimates lang natin is almost 60,000. So underestimated siya. So laging ganon. Kung nag-estimate kayo ng ganito, so lagi kayo mag-allowance ng mas malaki. Around plus 50% pa siguro para sure tayo. Pero dito more than 50% yung estimate natin. Sala sa estimate natin. So, ayan, punta tayo sa detailed expenses natin. So, may dalawa tayo or tatlo na category sa mga expenses natin. So, dun sa materials, so ito yon, sa labor at saka sa mga miscellaneous expenses natin. So, sa materials, so ito yung lahat ng gamit or mga bagay na ginagamit natin sa pagtayo or actual na ginamit natin sa mismong parte ng bahay. So, meron tayong miscellaneous. Ito yung mga expenses na ginagamit natin para ma-enable yung ating paggawa. Tulad ng, for example, pamasahe, pagpunta sa pagbili ng mga materyales, mga merienda, at saka mga ibang gastos na hindi direktang kasama sa mismong ginagawang bahay. At syempre yung labor. So ito yung bayad natin sa mga manggagawa. So una, punta muna tayo dito sa ating expenses para sa mga materyales. So ito, kung makikita ninyo, ito yung listahan ng aking mga nagastos. So meron tayong date dito, then pangalan ng hardware, saka yung order number din sa resibo, saka yung pinaka-item natin tulad nitong number 1, semento. Then nilagyan ko din siya ng category para ma-categorize ko anong materials yung malaki yung gastos. So mamaya papakita ko sa inyo kung alin yung magastos dito ng mga materials. Siyempre yung unit natin, at saka yung unit cost, at saka yung quantity. So yan yung total amount natin sa semento. So 2,050. So may unit cost siya na 205. So yung brand hindi ko na nailagay, pero yung brand natin dito is Eagle Cement. So importante din na malagay yung brand para ma-compare nyo sa ibang items. But yun lang kasi yung available na brand para sa particular na hardware na to. So yun yung available. So kung makikita nyo, date. So yun yung mga una kong pinurchase. October 3, nag-purchase ako. May pinurchase akong semento, buhangin, bakal, alambre, pako, at saka hollow blocks. So ito yung CHB4.
So, nandito yung mga presyo niya kada unit. So, yung hollow blocks natin, ang halaga niya is 10 piso kada isang piraso, pero magandang klase ito. So, makikita nyo, nandyan yung talaan ng ating total expenses kasama ang date. And makikita nyo pag scroll down ko dito, lahat ng mga nabili. So, per date. So, meron tayong binili sa Banay-Banay Hardware. So, nandito yung Mangyero, Palupo, Bulkasil, kasama din yan. So, lahat. Kung makikita nyo, electrical supplies, naalista din dyan. Plumbing, Then, door in window. So, kasama din dito yung mga ginamit natin sa pinto at sa bintana. So, yung main door natin, for example, ito kay Mang Bert. Binili natin siya. So, 2,000 ng isa. So, 2 pinto siya. Then, Banay-Banay sa Bentcar Aluminum. Bumili tayo ng sliding window. So, isang set siya is 3,400. 4 na piraso. So, meron siyang 13,600. So, ganito ka-detail yung listahan natin. So, sa inyo, kung bago lang kayo, so, na-advise ko ganito din kayo detailed para ma-track nyo talaga yung nyo, mga nagastos ninyo. And ma-compare nyo sa iba kung mura o mahal. So, ito, makikita ninyo, meron tayong total na nagastos para sa materials pa lang. 112,000 yung nagastos natin. So, lahat ng mga nagastos natin is dinadala natin dito sa isang table uli natin para i-monitor yung running expenses natin. So, dito pumapasok yung mga gastos natin sa materials, sa labor, kung makikita nyo sa type, sa mga miscellaneous. So, lahat ng gastos natin, pagpapalinis ng lupa, nakasulat din dito. So, meron tayong 1,000 na expenses dyan. So, pag lilinis din ng mga puno sa paligid, mga materials na binibili natin. So, tulad nyan. Nagpalagari din tayo sa kahoy. Ito yung expense, nakalista dyan. So, sinamarize natin lahat. Miscellaneous, merienda for 1 week. So, nakasulat din dyan. So, ang total cost niya, 800. And yung mga gastos natin sa labor. So, nandyan din. So, ito yung pinakalistahan ng ating expenses. And yung total expenses natin with 2 carpenters and 2 laborers, 167,000 yung nagastos natin. So, ipapakita ko naman sa inyo ang ating gastos sa labor. So, makikita ninyo, nilagay ko din dito yung summary of activities natin. So, ito yung date. Then, ito yung mga summaries of activities. Preparation of land. Preparation of good lumber, yung kahoy natin. Paghahakot ng mga materyales. Pag-layout mismo ng bahay. Paglalagay ng dingding. Paglalagay ng roof braces or biga. Paglalagay ng sikang. Continuation ng roof braces. Paglalagay ng hamba. At saka ng bubong. So, finishing ng window. So, pinaplastera na siya. Kasama yung CR at saka yung living room, then flooring. So, sa flooring, una yung kwarto, tapos yung living room, tapos yung paglalagay ng bintana, at saka pag-i-install ng pinto natin. Then, yung panghuling ginawa is yung temporary kitchen natin. So, dito, tinrack natin kung ilang days yung na-consume. So, makikita nyo, day 6, day 7, particular date. So, kasagsagan ng bagyo nito, bagyuhan to, kaya madalas walang pasok. So, inabot tayo, all in all, is 16.5 days. So, day 16, day 17 yan, but day 17 is kalahati lang. So, yung huli natin ginawa is kitchen sa day 17. So, makikita nyo, ito din yung listahan ng pagpasok ng ating mga laborer. So, ito yung cost din nila. So, 700 yung dalawa nating carpentero, and yung laborer natin is tig 500. So, daily ang gastos natin is 2,400 sa manpower if papasok silang lahat.
So, kung makikita nyo, ayan, nakakalista din kung kailan sila pumasok. May mga number 1. Saka, syempre, yung absent nila pag 0. So, ito yung gastos natin. And again, sa labor, ipinapasok natin siya dito sa ating monitoring sheet. So, ito yung mga example niyan. Labor. So, yan, may bale. Tsaka merong per name, per initial yan. So, J, June, then I is ko. So, punta naman tayo sa pinaka mismong analysis natin. So, dito sa analysis natin, so makikita nyo, minamonitor ko din yung expenses nila per day. So, ayan, pinaibot ko yung mga type ng expenses natin for labor, materials, at saka miscellaneous. Kung makikita nyo, so, dito sa ating graph, ayan. So, daily ito yung mga nagagastos natin. So, malaking part ng nagagastos lagi is materials. And, makikita nyo sa nung October 24, nag-spike yung expenses natin ng at least 30,000 pesos. So, kasama yung bayad sa sa labor. So, given na ganito yung analysis natin, so makikita nyo dapat lagi tayong may hawak na pera or cash sa mga pambayad. So, ito yung total expense na nagastos natin. Para sa labor, makikita ninyo, 50,500. Sa mga materyales, 113,000. And sa miscellaneous, 2,600. So, ito yung pie chart ng ating cost sa 16.5 days na nagastos natin sa pagpapatayo. So, makikita nyo, 68.2% ng ating expenses ay materyales and 30.2%. So, naglagay ako dito ng mga konting remarks para inyong matandaan or gabay para sa inyong pagpapatayo ng bahay. So, tandaan una, so parating maglaan ng budget sa miscellaneous o gastos na hindi direkta, so tulad ng pamasahe, merienda at mga nawalang oras. So, madalas kasi hindi to sinasaalang-alang ng mga nagpapagawa. So, minsan walang makuhang budget para dito. Doon maliit lang siya at hindi nga direkta nakaka-apekto sa sa paggawa ng bahay, pero malaki siyang hassle kapag hindi natin na-consider. Then, isa pang dapat tandaan, so ang labor cost is tinatayan yung kalahati ng halaga ng materyales. So, kung makikita nyo dito sa pie chart natin, 68% yung materyales, 30% yung labor. So, almost kalahati ng cost ng materyales natin is labor. So, kung mag-estimate kayo, halimbawa nagpa-estimate kayo sa punong karpintero or sa foreman, sinabi ng foreman, magagastos mo dyang materyales ay 100k pesos. So, ganyan yung halaga. So, in-itemize niya yung mga gastos sa semento, buhangin, at saka sa mga bakal. Sinabi niya 100k yan. So, ang kailangan mong ilaan na halaga para sa labor ay at least 50k. So, estimate lang ito. So, hindi yan eksakto. Pero marirealize mo na halos parehas ito dun sa mga lalabas na actual expenses mo. So, kung ganon, kung inestimate ng karpintero mo na 100k yung materyales, so 50k ang ilalaan mo sa labor, dapat mong ipiprepare na pera ay at least 150,000. Plus, mag-isip ka ng sa miscellaneous. So, ito yung mga hindi na asang expenses. So, magdagdag ka din ng at least siguro 10% ng total cost ng labor at ng materyales. So, next na tip is laging magkaroon ng cash on hand sapagkat laging may hindi inaasahang bilihin. So, minsan biglang may masisirang materyales, kailangan gawin. Kasi kung hindi mo bibilhin, titigil yung mga karpentero natin. So, may mga ganong instances lagi. So, kailangan lagi may cash on hand ka para hindi natitigil yung gawain. Then, syempre, bilhin mo ng advance yung mga kailangan. So, yung mga gamit, mga materyales ninyo. So, lagi mong tatanungin yung foreman, ano yung mga kailangan in advance para ma-prepare mo. Kasi kung hindi yan nandyan kagad,
ang mangyayari is may chance din na ma-delay yung mga gawain nila or magkaroon ng idle time. So wala silang ginagawa kasi walang materials na ganito. Ayan. So yun yung ating overall computation para dito and ang breakdown para sa ating mga nagastos. So may isa pa ako ditong monitoring din and report para makita ninyo. So ito yung material breakdown ko naman. Since ang pinakamalaking gastos natin is yung mga material, so ito ginawa ko na rin siya ng chart para sa inyo. So makikita ninyo, since yung aming pinto at saka yung aming bintana ay sliding door at aluminum, so siya yung may pinakamalaking expense. So makikita nyo, 23,435 yung gastos niya. Sumunod ay buhangin, semento, 18K yung buhangin, 15K yung semento, almost 16K. Yero, electrical supplies, hollow blocks, bakal, plumbing items, so ito yung mga tubo, saka yung mga arenwala natin. Then hamba ng pinto, plywood, bato, pako, saka pintura. So good lumber natin, ito nagastos lang namin isang piraso lang, pero nagpalagaray kami, so pumasok siya sa labor cost natin 3,300. Pero kung bibilhin nyo lahat yung kahoy nyo, so kung ganitong setup yung gagawin niyo, so that's around 10,000 pesos siguro magagastos para sa mga kahoy and alambre. So yan, so makikita nyo ito ang pinakamalaking gastos natin, pinto at saka yung bintana, kung aluminum at saka sliding yung bintana ninyo saka pinto. So may mas murang option para dun sa pinto at saka sa bintana, but siguro marireduce lang yan mga 30 to 40%. Pero at least may idea kayo kung tatanggalin nyo to, kung temporary gusto nyo takip lang ng kahit sako lang muna temporary para lang makalipat kayo. So magkakaroon kayo ng idea kung tatanggalin niyo yung sliding door at saka yung pinto. So makakapag-reduce kayo ng 23,400. So yun lang mga kamisi. So sana may natutunan kayo. And i-share ko din yung link nitong Google Sheet na to dito sa ating description ng video para at least may access kayo. And sana makatulong sa inyo sa pag-prepare ng inyong bahay. So, ang nagastos lang natin is 167,000 pesos. And makakalipat na kayo kung may sarili kayong lupa at saka may ipon kayong gantong kalaki. So, yung mga ginamit natin sa panggastos dito, yung iba, finance natin sa true loan. And kayang-kaya nyo din yan. So, tiyaga lang and kailangan may determination kayo and buo ang loob pag magpapatayo ng bahay. So, yun lang mga kamisis and good luck and thank you sa pakikinig sa aming Murang Bahay 200K Challenge. So, thank you and bye-bye.